Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po'y magninilay ngayon ng isang tao na napakalaki po ng ginawang papel sa istorya ng kaligtasan. Pero kung babaybayin po natin ang banal na kasulatan, wala po siyang dialogue. Kahit isa ni salamat po, aray, wala. Wala po akong binabanggit kung hindi si San Jose. Sabagat si San Jose po ay he is not a man of words, but a man of action. Kaya naman po, ang papel na ginampanan niya ay hindi lang maging legal father of Jesus, kundi maging custodian ng Holy Family. At bilang patriarchal family, ang Israel po ay nangangailangan lagi ng legal father. At ito po ang naging papel ni San Jose. Pero bago po tayo makadating sa sitwasyon na ganito, ay tunghayan natin pahapyaw ang kanyang naging buhay. Natagpuan niya si Mama Mary na buntis na, juntis. Ang problema, mga kapatid, kapag buntis at hindi pa kasal, ay babatuhin hanggang sa mamatay ang babae. Kung kaya po ito ipapatupad ngayon, palagi kayo mauubos sa mga bato, pero hindi mauubos sa mga babaeng nabubuntis na hindi pa kinakasal. Pero mga kapatid, sa isip ni San Jose, ay dahil siya'y matuwid, ay pwede niyang sabihin sa mga tao na, ay, nabuntis ito, babatuhin hanggang mamatay. Hindi niya ginawa. Matuwid siyang tao, kaya ang gagawin na lang niya, hihiwalayin na lang niya si Mama Mary ng lihim. At para makaiwas sa kahihiyan at gayon din sa kamatayan at sa panganib na maaring ipataw na parusa kay Mama Mary ng mga may kapangyarihan. Doon po pumasok ang Panginoon sa eksena. At doon sinabi kay Saint Joseph na ikaw ay magiging ama-amahan at ang isisilang ay lalang ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ano po ang masasabi nating katangian ni Saint Joseph? Una po is a man of, nabanggit na natin kanina, a man of righteousness. At nakita po natin yung kanyang delikadesa, ang kanyang masabi po nating pagiging matuwid na tao. Pangalawa, he is a man of prudence. Kasi hindi agad-agad siyang nag-react in a problematic issue. He did not attack the problem squarely. Ang ginawa niya ay he needed to pause, he needed to discern, he needed to sleep. Natulog si San Jose. Kaya nang pumunta po rito ang Santo Papa, naging famous po yung Sleeping Saint Joseph. At ano po yung act of sleeping of Saint Joseph? That is giving a space for God to work in him. Kaya nga nung siya'y natulog, ay nagnilay siya at pagkatapos binigyan niya ng space ang Panginoon na magtrabaho sa kanya. Kaya nga dumating ang anghel sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya na ito ay lalang ng banal na Espiritu. Alam po ba ninyo ang pangalang Joseph? It means Yahweh adds. Kaya dinagdagan si San Jose ng kaalaman, ng kaliwanagan, ng pag-iisip. Kung kaya naman kanyang pinangatawanan ang pagiging ama-amahan ni Jesus, the legal father of Jesus, and the custodian of the Holy Family. Ganun po katindi ang kanyang kasunuran. Kung meron pong Annunciation to the Blessed Virgin Mary, I call this today Annunciation to Saint Joseph. Na siya rin po, hindi rin niya na maintindihan ang kalooban ng Diyos. Kinailangan isakripisyo niya ang kanyang pagkalalaki, isakripisyo ang kanyang pagiging tatay, para natanggapin ang kalooban ng Diyos. But Saint Joseph, also like Mama Mary, embraced the Word of God and followed the will of God. Pangatlo pong quality ni Saint Joseph is a man of charity, even from pressure. Na ang kanyang ginawa ay pagpapakita ng pagmamahal para maligtas sa kahihiyan si Mama Mary at pinangatawanan niya ang kanyang pagiging protector, custodian ng Holy Family. Tayo rin po may mga misyon na dapat nating gampanan. Gampanan natin ito na may pag-ibig ng merong tunay na dedikasyon sa buhay. Amen.